Paano po sumakses? Dapat how to dapat related ba sa trabaho natin? Paano po magkaroon ng maraming project? Biglang freelancer tayo. Benta mo yung sarili mo sa Okay. First topic. How did you start in this industry? Well, Muna yung freelancing. master ka ng lalim. How did you start? Miss Universe pa. Oo. Nagsimula ako muna before ako pumasok sa production. Nag-workshop ko na ako sa CCTV ng lighting design. Pero basic lang yun. Workshop. Parang class. Class lang. So, tumagal naman ng isang linggo. Eh, yung naging kaklase ko doon, nagpo-prod siya for trumpet. Eh, nung time niya, I think as far as I can remember, 1997. Computin niyo na lang po kung gaano katanda. 1997 yon. So sabi niya, Mil, wala ka bang gagawin? Sabi niya, sali ka sa prod. Nag-PA ako nun for trumpet. Theater, syempre. Sabi ko, sige, wala akong experience. So yun, tapos doon nagsimula. And meron na tayong kasabihan. And the rest is in peace. And meron ka tayong kasabihan. And the rest is peace. Be with you. And also with you. And with your spirit. Yeah. With you, with all of you, kahit yung katabi mo dyan. Diba? Ang tagal ko na pala. 27. Professionally, yun yung may bayan. So, ang isang pinaka matinding challenge sa akin nung nag-start ako sa SM. Kailan ba si Freddy Santos? Director. Ang experience mo, ang utak mo sobrang taba-taba. Parang so sobrang dami ng mga naiisip niya, especially pag gumagawa siya ng play na sulat niya. So, syempre wala siyang restriction, pero ako nagsulat nito. Kada ano, palit. Kahit sa actual show, palit. So, nag-revise pa rin siya. So ako naman, diba sanay ka pag, at the time, first time ko sa kanya, sabi ko, paano to? Kasi parang hindi mo na nalinis yung notes mo kasi may bago na naman. Sobrang grabe yung ang utak kasi parang hindi nahihinto. So kailangan niya talagang parang feeling ko pag huminto na lang nung nawala siya. Napaka-creative na utak mo. So parang kung ganun yung SM ka tapos ganun yung director mo. Minsan parang marami ka din talaga matututunan na tayo ka, may stress ka. So parang kaya may hintuto. Kaya nga, isa yung siya yung original na sulat ng Joseph the Dreamer. Doon yung Joseph the Dreamer, galing yung sa isang kantata. Yung kantata, term yan ng mga churches sa mga musical, kantata ang tawag doon. So may kantata, tapos binago niya, kasi parang di ba typical na church kantata, medyo churchy, alam mo yun. So, ginawa niya modern, ginalagyan ng areglo, ginalagyan ng script. So, gumanda. Kaya yung Joseph the Dreamer. Kaya nga tawanan ng mga production namin. Ako, kasi may mga shows kami na, pag every time pagpunta niyo sa venue, pinababago niyo yung kasi pinapalagdagan niya. Kahit na hindi na siya yung, hindi, ever since siya naging, bago siya director noon, ever since, kasi nung nawala lang sa yung Paulo na, so parang ginawa nilang parang bagong generation, kaya naging MGR ang choreo. Alam mo yung parang medyo young na. Kaya kung makukumpara mo siya ng Joseph the Dreamer noong araw, iba yung feel niya sa Joseph the Dreamer. Kasi mas young na mas youth kasi Pero same, pa rin yung thought niya. So sana pa ba ako? Nililigaw mo ako? Ikaw yung niligaw sa sarili mo. So, yun. So, parang yung nag-start. Ito yung origin story mo. Yeah. Nung nagtatawanan kami sa production, sabi namin, dapat si Direk Fred hindi natutulog.
Kasi kaya siya natutulog, ang dami yung mga napapanaginip. Kaya Joseph, dapat hindi pwede na dreamer to. Kasi every time nagigiling siya, iba na naman yung ano niya, iba na naman yung naiisip niya. Hindi na si Joseph the Dreamer. Oo. Yun yung ano, yun yung challenge sa akin. Pero, Experience siya, good or bad di ba? experience siya. Totoo. Dito si Perico, ano ka nag-start? High school ako. High school talaga. Okay, grabe. Theater arts Grabe. ako. Nang? Beta. Ang talaga? Mother Churches. Talaga? Nag-theater ka? Acting kami dati. Ah. Yung high school kami. Kasi si Beta ka. Yung Southman School. Yung school nyo. Kumbaga parang Pupunta kinukuha sila niyo yung doon. teta para maging... Sila yung nagtuturo sa akin. Acting. Actor! Lighting. Actor. So, saan ka naligyan? Wow. Anong nagawa niyo? Pa-arte ako eh. Anong nagawa niyo production? Anong... Anong More on local lang na ano. Saan niyo gumawa yung bagong material? O parang... Gawa niyo pesa eh. Pero ano lang. Maliliit na show. Saan yung pinapalabas? Sa town center. Ayan lang. Hindi Oh, hall. wow. Tapos, yung mga kapitbahay ko, katrabaho sa Jenny. Sino? Wala na. Wala na sa American. Sila hindi. Sabi na parang tinulang Taga mo din, pare. sila ng tao. Gusto mo Wait, high school na to? high school ako noon, 17 years old. Talaga, underage ka. Ay, so, PA. Ano ba na? PA runner. Maraming Gano'n. So, nagsimula kami nun sa on stage. Sa Makati. Talaga? Highway. As PA runner. For 2 shows lang dapat. Anong unang GB yun? GB kagad. Anong show yun? My request. Sa music video. Bobit yun. Kasi Bobby. Sa... Miss B na niya. Hindi, kasi CCCA pa yun. matindi ko, mas matagal pa. Hindi, ano yun? Ano year? Ay, hindi pala. Sorry, pangalawa pala yun. Nagsimula ako as PA. December 1999. Radical. 2 years. Hindi pa dito. Diyan yun pala. Genesis sa Sino Radical. yung radical? Pwede. Sino yung director mo? Louie Ocampo. Ay, Louie Ignacio. Okay. Sa Aranet. Ayun. Aranet. Tapos biglang, sige, tuloy na. Tapusin mo na yun isang buwan. Nag-repeat. Sama ulit. Pero anong time yun, break per project? Hindi ka pa Hindi, employed? ano kami, Employed pa rin? binabayaran kami per day. Okay. Okay. So, Better. Ay, ganda. so para kung anong rate mo sa rehearsal, ganun yung rate mo sa show. Sige, mabato. So, parang, When you say kami, sino yung kami sa yung mga, dati yung mga PAs ko na, maraming PAs ko na sa Genesis. Na puro boys yun. Kasi ang dami namin mga gamit. Kasi ang daming gamit na binibigyan pag sige namin. Parang yung mga boys ng subject, gano'n level. Oo, gano'n. Ang dami naming yung production box namin dati. 8. Tapos right itong bar stool. May, kompleto as in isang pick up yung dinadala namin. Ang nag-iingay. Tapos hanggang sa, akala ko tapos na. Sige, aaral na ako. Gano'n. Pero yung time na yun, tapos na ng high school? Hindi o pa. high school ka pa lang? High school. Paka-late pa lang ako nun. Anong reaction ng magulang? Wala naman. Okay lang naman sa kanila. Biglang, sama ka daw ulit. Tuloy-tuloy. Tapos hanggang, doon nakilala ko si Trisay. Project, fashion show. Kailangan ko si Reg. Nag-model kasi dati si Reg. Seryoso? Model mo bago na. Nag-model dati si Reg ng underwear. Kasi sa stage, sa rampa, anong mga brand to? Anong ano to? So, Hindi. Natasha. Hindi. Vanity. Vanity the magazine, no? Diba ko? Tuloy-tuloy lang. From PA to Rather, Utility, naging ASM, naging SM. nung nag-ASM ka, labas ka ng generation, nagkaroon pa rin yun. First ASM ko, labas na din. Kasi meron pang, bago pa lang mag-ASM, nag-stage mo pa ako. Doon pa lang, parang, okay, parang ASM ka na. Saka, hindi ko siya natutunan by the book. Experience talaga. Kasi, mas marami kang matututunan pag experience. Yung on-the-job training level. Sinimulan ko siya from mababa. Oo. Taas. Di ba? Diba? Pero ang next question is, paano nyo na-realize na ito yung buhay para sa inyo? Kasi kahit, alam naman natin, tawa tayo para malaman din ng viewers natin. Na Viewers talaga. Queen Street na natin. Oo.
ano yan, Viewers tayo ano eh. tawag dyan? Anong tawag dyan pa nakikita mo na gumamit? Manifesting. Manifesting. Di ba? Sino-manifest natin na viewers tayo? Ano, yung dalawang viewers na. I-explain natin na mahirap din talaga yung product. Oo. Mahirap talaga buhay ng product. Well, Pero paano niyan Ako lang na-surprise lang ako na, di ba, pag, siyempre nung high school ako, arte-arte na ako, parang drama-drama, ganyan. Wala, non-pro naman kami ng high school. So, wala naman kami alam about production. Alam mo yung lahat umaarte ka. Alam mo lang director, actor, o drama-drama, ganyan. Parang palang mga tao sa backstage. Diba? Parang, diba? Mayroon palang mga, well, at that time, hindi ko pa alam, ano yung sabi ng SM, mga creators. Sabi ko nun pala. Sabi ko, akala ko parang aarte ka lang dyan. Nandiyan ang mga tapos. Kasi, basically, nagkaroon ako ng love sa drama dahil sa church namin. Sa church ko doon dati, giant ako. So, talagang una-unang ministry ko sa church drama. But of course, at that time, ang nag-handle, hindi non-pro. So parang alam mo yung parang, sorry for the friend, parang pucho lang. Parang, sige, wala nga kami script. Ano lang pala, invite kami, oo. Sige, ikaw, roll mo ganito, ha? Whatever happens, happens. Improv, at least, di ba? Oo, yung mga lyrics. doon. May commercial. Kung ilalabas natin, Commercial pay. Trabaho po Never, baka siya. Ito na po yun. Trabaho muna. Anyways, back to our topic. Ayan ang pinag-uusapan na medyo technical. So ako naman po, hindi ako medyo ganun ka-technical in terms of ano. Alam ko lang yung mga ano, kaya nag-nosebleed po ako. So itong dalawang to, lalo na si Stephen, technical guy talaga yan. So sige naman ang 40 niyan ay sa visual sa LED. So maybe siguro isa sa mga mapag-usapan din natin yan na topic noon before. So yeah. Back to the programming. Ano yung topic natin? Ano sinong sasalita no? Ikaw. Anong pinagsasabi ko? So yun nga sa May tao pala backstage. Oo, so since wala naman kaming alam na may production pala. So wala, ang nakakatawa lang noon, talagang wala din kami nagsusulat kasi parang nung time na yun, napipilitan ako magsulat kasi para lang may guide kami. Kasi parang ang hirap na biglang magpe-perform kung na hindi mo na alam kung anong mga linyahan mo kasi ano lang lahat. Parang doon nagsimula. So ako, nag-invento ako hanggat dumating ako, nag-workshop ako, gano'n. Tapos eventually, nung later on, nung tumagal, enjoy pala yung trabaho sa backstage at yun na mas maraming trabaho kaysa sa mga artista. Kasi diba? hindi lahat ng artista may laging budget. lalabas. Exactly. Laging lalabas kasi nakaka-oversaturate. Oo, Pero tama. yung mga trabahong gumagawa Yes. ng ano, sila ang laging gagawa. Nung na-expose ako sa professional theater, meron palang PM, meron palang SM, meron palang ganito. So sabi ko, yung isang buong production pala, akala ng ibang tao, kung ano lang nakikita nila, yun lang yun. Pero hindi na naisip na sa likod kung gaano kadami ang nakikita na perform, hindi na nakikita sa likod na minsan times 3, times 4 pa ang dami noon. So nakaka-surprise na yung industry ng live event, akala nila parang, ay ano lang yan, parang ang dali lang yan. Hindi nila alam kung gaano ang proseso ng pagbuo ng isang event para ma-present mo sa kliyente, sa mga bago pa mabigay sa mga manonood mismo, ipe-present mo mula sa kliyente, etc. So, ang daming proseso. So, nakakatuwa lang kasi parang nakaka-amaze lang yung trabaho natin. Yung, hindi siya yung parang pilig mo lang, hindi siya yung parang skills na, kundi may creativity din, may nag-iisipan din siya. Hindi siya yung parang, kumbaga kahit papano, hindi obra pag medyo slow ka. Kailangan fast-paced. Inisip kasi nila parang, ay, mga ano lang yan, mga magsasabi lang, dito ka bumakit yung SM, di ba? Pero sabihin kami dati na parang, kayo yung mga naka-headset lang, di ba? Na parang, kayo yung nag-uusap sa ano, kala na parang gano'n lang. So,
pag later na-realize ko, nasabi ko yung, nakita ko yung respeto tuloy sa mga tao sa production. Later on, nakita mo na kung gaano na pinapahalagan yung trabaho nila para makapag-put up ng isang magandang dula, palabas, konsyerto, whatever, sa stage. Oo, No? tama. Kakatuwa ng yun. Tama. Pero hindi kasi yun yung tanong ko eh. O, gamitin mo na lang sa Hindi ibang, kasi ganyan ang gamitin mo na lang tanong sa ibang sa ibang vlog natin. Yung tanong mo kasi, paano mo na-realize na this is the work for you? Okay. Kasi nga, mahirap yung work na ito. Okay. Yung fact, bigyan na natin yung Ako fact. simple lang. Wait lang! Ako muna. Wait lang! Bigyan natin kasi yung factors. Kasi pag production ka, hindi always kasama mo yung pamilya mo. Correct. There are special events that you don't get to go. Kasi laging may show kapag New Year. Kunyari. Okay. Diba? May mga special Kumbaga, event, birthday, may mm. tatapat na show. Hindi mo basta-basta maiaala yung oras mo sa pamilya mo. Tama. Sa atin walang sick leave eh. Walang holiday. Bawal Sa magkasakit. Sa kanila, Bawal magkasakit. sa Diba? kanila, pag holiday, sa atin work. Oo. Hindi tayo nakiki-holiday. Oo, hindi siya basta-basta gano'n. So parang, Yun. considering that, paano mo na-realize pa rin na this is still the livelihood you want to continue? To be honest, let's face it, paano lang, it pays well naman. Parang, go. Ano ba yung sabi? Pero, in fairness naman, it pays well naman ito. Paano? It pays the rent, it brings food to the table. Nakakatulong ka rin sa family mo. Pero, may season. May season. May mga season. So, may mga times, syempre, pag in-demand ka, hindi ka nawawalan. May mga times naman na papahinga ka. Ang ano lang ngayon, ang isa lang sa mga nalulungkot ako na nangyayari sa industry, parang minsan nagiging, sorry po dito, nagiging cheap yung production kasi parang maraming producers na naghahanap ng mga cheap na man-hour na parang mga fresh grad. Hindi na nakikita na iba ang Merong experience. iba yung experience, yung season ka na. Yun ang binabayaran sa'yo. Hindi ka naman dumating doon kung hindi mo pinag-igihan yung work mo. So parang, ano nila, kinukumpara nila minsan sa mga baguhan. So see, narinig nyo yun. Yun ang ano. Oo. Yun yung kagandahan sa professional ang kinukuha. Kasi Alam nila kung anong mahirap, Oo. papalitan. tama. Tsaka, yun din yung kagandahan pag ang kinukuha mong supplier. May alam. May alam. Tsaka may, ano tawag yun? Mga reliable. Tama. So, ibig sabihin, sira yung equipment, papalitan nila. Hindi nila yung papabayaan. Oo, hindi nila, kung ano lang. So, yun. So, sa ngayon, babalik tayo dun after 2 years. So, magsa-sound check na yung ano. Anyway, So, yun. So, sige, pag balik tayo mamaya balik pag tayo medyo mamaya. maluwag-luwag. Kapag Oo. bumalik na yung co-host namin. Sa ngayon, babalik tayo dun after 2 years.